So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal. Hindi po nakalusot itong si former spokesperson and fugitive of the Congress na si Harry Roque dito po sa Korte Suprema. So, meaning mga minamahal, yung kanyang yabang at yung pagpupumilit na ginagamit ang kanyang katalinuhan ay hindi po umubra yung kanyang pang-uuto doon po sa Korte Suprema. So ngayon ang tanong dito, susuko na nga ba itong si Harry Roque? Kasi mga minamahal, ito yung balita. Pakita natin sa inyo nakalagay dyan, Harry Roque's plea for writ of amparo junk by Supreme Court. So ano nga ba yung writ of amparo mga minamahal para hindi tayo magkalituhan dito. Yun po is remedy sa kahit na sino mang taong Pilipino na yung feeling niya nalalabag yung kanyang rights to life, liberty, and security. So, ang case kasi ni Harry Roque mga minamahal, wala naman pong extrajudicial killings doon, wala din naman pong enforced by disappearance, tapos wala naman din pong pagbabanta. So, hindi po applicable yung writ of amparo na kanyang sinumite doon po sa Supreme Court, kaya po i-deny. Yung tipong naghanap si Harry Roque ng kakampi, pero ang nangyari mga minamahal, hindi siya kinampihan. Dinamit niya pa yung anak niya, pero sa totoo lang dito mga minamahal, siya naman po yung utak, 'di ba? Sa writ of amparo na 'yan. So yung pilit mong gustong lumusot pero hindi ka nakalusot. So ang ginagawa kasi ngayon ni Harry Roque mga minamahal is nagtatago. So background knowledge lang tayo Si Harry Roque, tawag dito, is a cite and contempt ng House of Representatives. Sa kadahilanan nga po sa kanyang ginawang pagsisinungaling. Diba sabi niya, hindi, I will comply, isasubmit ko yung mga hinihingi niyong documents, ganyan, blah, blah, blah. In relation to sa illegal pogo operation. Tapos yung mga land title, diba, na mga pamana daw sa kanya. So, napakasimple lang naman talaga kung meron kang mga dokumentong hawak. Pero ang nangyari nga po mga minamahal, ang ginagawa ni Harry Roque, nagsinungaling siya, pero yung mga document, non-existent, para po, ang mangyari ay makataka siya sa mga question sa kanya, kaya nagsinungaling siya. Ngayon, hinihingan siya ng dokumento. Actually, hindi talaga siya hinga ng dokumento, mga minamahal. Siya din naman kasi nag-open nun Diba? Siya yung nag-open about sa yaman niya, siya yung nag-open na about sa pamana niya. Ngayon, hinihingan siya ng dokumento, wala siyang maipakita kasi ang ginagawa niya is nagsisinungaling nga siya mga minamahal. So ngayon, hindi na naka-attend ng Quad Committee itong si Harry Roque, abay pinaghahanap po itong si Roque. So ngayon, ang sabi ni Harry Roque, dahil matigas siya, hindi ako magpapakita sa inyo. Yan yung ginawa ni Harry Roque, diba? So humingi siya ng tulong sa Supreme Court. Nag-file po siya ng writ of amparo, which is ngayon nga po mga minamahal is dininay ng Supreme Court, diba? Grabe talaga yung karma, no? Grabe yung karma. Feeling kasi ni Harry Roque mga minamahal, parang nilalabag daw yung kanyang freedom of right. Kaya siya nag-file ng writ of amparo. Which is applicable yung writ of amparo kung ikaw ay sa extrajudicial killings, meron kang enforced by disappearance, or meron pagbabanta. Kaso wala naman po mga minamahal. So, hindi po yun yung right remedy para po matakasan ni Roque yung kanyang pagkakasala at paghahanap sa kanya ng House of Representatives. So, ngayon basahin natin. The Supreme Court on Tuesday dismissed former presidential spokesperson Harry Roque petition for a writ of amparo against his arrest in the wake of an order from 4 House committees investigating alleged illegal activities in Philippine offshore gaming operators or POGO. The court denied Roque's prayer for a writ of amparo
it held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention order. Yan po yung sabi ni Attorney Camille Ting sa isang press conference. The scope of amparo is limited. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Limited siya sa mga extrajudicial hearings enforced by disappearance or theft. Kaso mga minamahal, wala naman pong pagbabanta kay Roque. Which is sa kanyang case, hindi po present yung mga execution ng writ of amparo. Diba? Pwede mag-writ of amparo kung may nakikita ang extrajudicial hearings, may nakikita ang enforced disappearance, or mayroong nakikitang pagbabanta. Kaso sa case niya, wala. Diba? So, in his petition, Roque asked Supreme Court to issue a writ of amparo prohibiting his arrest and temporary order to prohibit the House of Representatives Quad Committee from enforcing the arrest order against him. Kasi ang gusto mangyari mga minamahal ni Harry Roque is pigilan yung pag-aresto sa kanya at hindi siya sumagot sa mga hinihingi ng House Quad Committee patungkol nga po sa mga bagay-bagay na gustong malaman nga po ng House Quadcom. Kabilang na yung SALN, yung pinamana ko ng lupa sa kanya. So, sa madaling sabi mga minamahal, hinihingi sa kanya yung mga documents which is failed po niyang ma-provide sa hindi natin malaman na dahilan or else baka nagsisinungaling. Diba? So, ito yung balita para hindi na ako madaming yaw-yaw ba. Ito, panoodin natin. Hindi pinaburahan ng Korte Suprema ang writ of amparo petition ni Attorney Harry Roque. Ayon sa Supreme Court, ang writ of amparo ay nakareserba lamang para sa mga biktima ng extrajudicial killings at enforced disappearances at kaparehong mga pagbabanta. At hindi ganito ang sitwasyon ni Roque. The court denied Roque's prayer for the writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. The scope of amparo is limited to extrajudicial killings and enforced disappearances or threats thereof, which are not present in this case. Si Roque ay naghain ng writ of amparo para mabigyan siya ng proteksyon laban sa contempt at detention orders ng Quad Committee ng Kamara na anya'y pagbabanta sa kanyang buhay ay kalayaan at seguridad. Diba? Kaso wala namang nakita. So ngayon, Roque, anong gagawin mo? Magtatago ka pa rin ba na pinaghahanap pa na ng ating CIDG ngayon na si General Torre? Yari ka, Harry Roque, kung ikaw ay magmamatigas pa din. Diba, mga minamahal? Kasi mga minamahal, sa totoo lang, kung alam mo naman talagang you are innocent at wala ka talagang tinatago, hindi ka matatakot na ilabas yung SALN mo. Hindi ka matatakot na ibigay yung mga dokumentong hinihingi sa'yo. Kaso mga minamahal, do or die din yung nangyayari ngayon kay Harry Roque. Kasi, once na binigay niya yung SALN niya sa House of Representatives, oo, hindi nga siya masasight and contempt, pero pwedeng magamit yun against sa kanya kasi masisilip yung yaman niya eh. Diba, mga minamahal? So, pumili ng choice si Harry Roque, which is yung choice niya is pangit din na choice. Diba? So anyway, yun po. Kawawa naman si Roque ba? Oo. Yan, kakabangag at kakaadik mo yan. Tingnan mo yung nangyari sa'yo. Diba? Feeling mo palagi kang above the law. O ngayon, diba? Nabigyan ka ng leksyon. Grabe yung mga delaying tactics na ginagawa mo. Grabe yung pangtatarantado mo sa ating gobyerno. Diba? Yan yung nangyayari sa mga matatabil ang dila. Masyado kasing madaldal itong si Harry Roque. Akala ko ba smart ka? Masyado kang bida-bida. Diba? Masyado kang sa kagustuhan mong makaligtas. Ang nangyari, nilaglag mo pa yung sarili mo. Mga minamahal, kaya tingnan na lang natin sa mga susunod na araw, baka mamaya may magkakasakit na naman. Diba? Baka mamaya may nick na yan sa braces. Diba? Pero sa madaling sabi, ang buhay talaga ay weather-weather lang. Diba? Kung pabangag-bangag ka, tingnan mo, buhay-buhay lang. Weather-weather lang talaga. Weather-weather lang yan. Yan yung trip mo sa buhay. Pinagbigyan ka lang. Diba? Pinagbigyan ka lang, Roque.
Sige, pagpatuloy mo yung trabaho mo, tingnan natin kung hanggang saan yung kalalagyan mo. Anyway, yan po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.